Hello, test. Test mic. Mic test. 1, 2, 3.
siya, sa'yo ako'y tumatawag. Nais kong maranasan ka, lagi kang madaan sa puso ko, at ang awa mo'y matanggap. Malamig ka, O Yahushua, sa pagbubuso sa aking sala. O salamat
Ama naming Yahuwah, dakila po namin Diyos, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Nagpapasalamat kami ng napakarami po sa iyo. Narito kaming mga alipin mo at muli, tinipon mo kami, iisa, sa iisang pananampalataya at pag-asa. Muli, papurihan, dakilain ka lagi sa aming buhay. Narito kami po, Panginoon, nakikiusap muli sa iyo. Pakisugo mo po ang iyong Santong Espiritu sa aming puso at sa gitna ng aming mga pagtitipon, sapagkat totoo, ikaw lang ang aming kailangan sa aming buhay. Kapag wala ka, hindi na namin alam kung saan kami patutungo. Kaya naman po, Aba, maawa ka sa amin. Muli naming maranasan ang iyong Espiritu. Maranasan naming malapit ka sa aming mga puso. Patuloy naming tanggapin mga pagpapala at pagpapalakas na aming kailangan. Sa pag-aaral namin ng iyong mga kalooban, gabayan ng aming mga puso at isipan, upang siyang lagi itong aming maging gabay sa araw-araw, sa bawat pagharap namin sa pagsubok at kahirapan, mapagtagumpayan namin ang lahat ng kasalanan, matukso, kasamaan, manatili ang aming katapatan po sa iyo. Maluwalhati ka namin lubos sa iyong kaitaasan. Basbasahan ang bawat sambahayang natitipon, ang iyong mga lingkod, anumang mga suliraning kinakaharap po, Panginoong Yahuwah. Maanong igawad mo po ang mga kasagutan, ibsan ang aming mga dalahin sa buhay, ang mga mitaglay na karamdaman. Naway, igawad mo po ang aming mga kagalingan. Panginoong Yahusha, muli sinasamba ka rin namin, pinupuri namin ang iyong pangalan. Narito kami mga lingkod mo na nagtatapat muli sa iyo. Humihiling na lagi manatili ka sa aming mga tabi, sapagkat kilala mo kami, Panginoon. Kita mo po at alam mo po ang aming mga pagkatao. Minsan kami nakalilimot, minsan kami nagkakasala din sa iyo. Naway, kahabagan mo pa kami. Akayin mo kaming lagi sa katapatan, sa pag-ibig, upang maluwalhati ka namin at ang ating dakilang Ama. Yahuwah, Aba, muli, pakibasbasan po ang mga isinimpang handog ng iyong mga lingkod. Pakibasbasan din po ang aming aming mga hanap buhay. Hinihiling na po namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan lamang po ng Panginoong Yahusha. Amen. Ang Ama'y mayroong ibinigay, ang anak niyang si Yahusha. Buhay niya'y kanyang ibinigay, upang tayo'y maligtas. Pupurihin siya magpakailanman, tunay ang pag-ibig niya. Tinubos tayo ng kanyang dugo, tayo'y pinagligtaban. Sundin siya, sundin si Yahusha, sapagkat siya ang pasto natin. Magtapat ang pag-ibig niya sa atin, salita niya'y atin ang dinggin. Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Nagpapasalamat muli tayo ng napakarami sa Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. Muli tayo ay natipon para mag-aral po ng mga dalisay na katotohanan. Ang paksa ng leksyon natin pong pag-aaralan ngayon, kaya nga po na nakikita natin sa ating mga screen, ay pagtagumpayan ang panlilinlang. Isa na po, marahil, ang panlilinlang o yung tinatawag po na deception sa Ingles. Isa sa mahirap pagtagumpayan po ng tao. Dahil na rin po sa iba't ibang kadahilanan. Una na po riyan, ito po kasing panlilinlang, ang ginagawa po nito ay binabago nito yung pagtingin ng tao sa realidad. Kaya ang ginagawa nito, gumagawa siya ng maling bersyon ng katotohanan, kung kaya't naman ang tao ay nahihirapang malaman kung alin ba ang totoo at ang hindi. At ang isa pang kadahilanan ay dahil po sa pagiging bias ng isipan ng tao. Na kapag halimbawa,
taliwas na sa isa kanyang paniniwala, yung kanyang pakikinggan, ay hindi niya na to bibigyan pampansin. Ang pakikinggan lamang niya yung sang-ayon sa kanyang paniniwala. Ano pa po ang isang kadahilanan? Ang isa namang kadahilanan ay yung kawalan ng oras ng tao para saliksikin kung alin ba yung totoo at alin ba yung hindi. Kaya naman sila ay madaling nahuhulog sa panlilinlang. At napakarami pa po mga kadahilanan, mga mahal na kapatid. Kaya ngayon ay mabuting ating pag-aralan kung ano-ano po ba ang mga panlilinlang na ating mararanasan kahit sa mga panahon po natin ngayon. At ano po ang dapat nating gawin para ito ay pagtagumpayan. Dahil alam po natin na kahit sa mga panahon natin ngayon ay merong kumikilos po sa likod ng lahat ng mga panlilinlang na ito. Kaya dapat po maging matalino tayo sa lahat ng pagkakataon. Eh sino po itong tinutukoy natin mga kapatid na nasa likod ng mga panlilinlang na ito? Na siya rin pong kauna-unahang natalang manlilinlang sa banal po na kasulatan. Hayaan niyo po at muli basahin natin ang unang aklat ng banal na kasulatan sa Genesis sa 3:4-5. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Alam na natin mga kapatid, ang kasaysayan po ng mga unang tao na sina Eva at Adan. Alam natin na ipinagkaloob ng Panginoong Yahuwah sa kanila yung maaring maisip niyang mga mabubuting bagay para sa dalawa. Pero meron lamang po siyang isang kondisyon. Ano po yun mga kapatid? Na huwag kakanin yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at sa masama. Eh sino po yung nanlinlang sa kanila? Walang iba, kundi po si Satanas na nagpakita sa kina Eva at Adan sa anyong ahas. Ano po o paano po nilinlang ni Satanas sina Eva at Adan? Una ay direkta po niya sinalungat yung babala ng Diyos. Eh huwag kayong maniwala sa Diyos, hindi kayo mamamatay kapag kinain niyo ang bungang ito. Ano pa po ang ginawa niyang panlilinlang? Sabi niya, kapag kumain kayo nito, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos. So ano po yung gustong itanim ni Satanas sa isipan po ni Eva at Adan? Gusto niyang itanim sa isipan nila na merong inililihim sa kanila ang ating Panginoong Yahuwah. Kaya doon na po ngayon pumasok yung ugali ng tao. Yung malabis na paghahangad sa karunungan, sa kapangyarihan, na kagaya po ng ating Panginoong Diyos. Isipin niyo mga kapatid, alam nila yung kautusan. Hindi natin pwede sabihin, hindi nila alam. Kaya hindi po kasiguruhan na kapag alam na yung kautusan, ay hindi po tayo malililang. Kaya maging matalino po tayo mga mahal na kapatid. Eh ano po ang sunod na nangyari? Nung kinausap sila ng ahas, tuloy po natin ang basa sa 6-7. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya. At siya'y kumain. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Ano po ang nangyari mga kapatid? Tapos na sila'y kausapin ni Satanas o ng ahas, ay tuluyan po nahulog sa bitag. Una ay si Eva, sumunod po ay si Adan. Ano po nangyari pagkatapos nilang kainin yung ipinagbabawal na bunga? Sabi na buksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Ibig sabihin po, nung natuklasan nila yung kanilang kahubaran, ay nawala po ngayon yung kanilang pagiging inosente at yung pagiging malinis po nila. Na ito na rin po ang nagdulot sa kanilang matinding kahihiyan at yung kanilang kabalayan sa kanilang sarili. Eh nagkatotoo po ba yung sinabi ni Satanas na hindi sila mamamatay? Eh, hindi po. Eh manlilindang nga po kasi. At ang totoo niyan, hindi lang po sa kanila ginawad yung kamatayan, maging sa lahat ng katauhan. Kaya yung itong naging panlilindang kina Eva at Adan
Siya na rin po naging simula ng kanilang pagbagsak at ang paglaganap ng kasalanan sa buong sanlibutan. Sa panahon naman natin ngayon, mga kapatid, ano po ang isa sa mga panlilinlang na ating masasaksihan? Ito, tunghayan po natin ang pahayag mismo ng ating Panginoong Yahusha sa Mateo 24, talatang 4 hanggang 5. Sumagot si Yahusha at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Ano ang panlilinlang na masasaksihan po natin sa mga panahon po natin ngayon, mga kapatid? Ang sabi ng Panginoong Yahusha, marami di umano ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Natupad ba yan, mga kapatid? Opo, tupad na tupad yan sa panahon po natin ngayon. Kaya ano ang ibinibala ng Panginoong Yahusha sa mga tagusunod niya? Ang sabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sino man. Dahil alam na alam po ng Panginoong Yahusha ang iba't ibang anyo ng mga panlilinlang. At kadalasan nga po ay ang tao nahihirapan itong mapagtagumpayan. Bakit po kaya, mga kapatid? Dahil po sila ay nasa anyong mga tagapangaral ng mga relihiyon na kinikilalang mga tagahalili ng ating Panginoong Yahusha dito sa lupa. Sino po ang halimbawa niyan, mga kapatid? Una na po itong simbahang Katoliko. Ano po ba paano ba nila kinikilala yung kanilang Santo Papa? Di po ba ang simbolo niya yung tinatawag na Vicaris Filii Dei o Vicar of Son of God? Sa Tagalog po ay kahalili ng Panginoong Yahusha. Ang kinikilala nilang supreme leader dito sa lupa. Ayan ba? Masasabi nating hindi nila pinalitan o hinalinhan ng Panginoong Yahusha. Sino pa po ang halimbawa? Meron po isang malaking organisasyon sa bansang Pilipinas. Mas matindi po ito. Kasi yung kanilang tagapanguna, kinikilala nilang appointed Son of God. Hindi lang po basta kahalili. Appointed Son of God. Yung isa naman pong relihiyon, na ito po ay pinanggalingan din natin, hindi man po nila direktang sinasabi na hinalinhan o kinikilala yung kanilang tagapanguna na humalili sa ating Panginoong Yahusha, pero ang tawag naman po nila ay yung guardian of our souls. Sino po ba yung guardian of our souls? Walang iba kundi yung Panginoong Yahusha. At kitang-kita po natin kung gaano na lamang nila papurihan yung kanilang tagapanguna. Masasabi ba natin yan? Na hindi nila hinalinhan o hindi nila kinikilala yung kanilang tagapanguna na humalili sa Panginoong Yahusha? Pero ano pong ipagtataka natin, mga kapatid? Napakarami talaga nilang nalilinlang. Kaya tupad na tupad po yung sinasabi ng Panginoong Yahusha doon sa talata na ating pong binasa. Ang tanong, pwede po ba na merong humalili sa Panginoong Yahusha dito sa lupa? Pakinggan niyo po ang nakasulat dito sa Juan 14:6. Sinabi sa kanya ni Yahusha, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Opo, gumagamit ang Diyos ng mga kasangkapan upang magturo ng kanyang mga kalooban. Pero kahit kailan, wala pong pwedeng humalili sa Panginoong Yahusha. Kahit wala siya, pag di natin siya kapiling na pisikal, siya pa rin ang ating tagapamagitan sa ating Panginoong Yahuwah. Kaya nga sabi niya sa talata, sino man na hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Walang ibang pwedeng mamagitan. Opo, kailangan po natin igalang ang mga tagapanguna natin. Pero hindi naman po dapat ibigay yung mga papuri na para lamang sa ating Panginoong Yahusha. Bukod dyan, mga mahal na kapatid, ano pa po ang gawang panlilinlang ng mga tagapagturo ng relihiyon sa panahon po natin ngayon? Ito, mga kapatid, alam na natin itong talatang ito. Mateo 18:18. Pakinggan niyo po itong nakasulat, mga kapatid. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na anumang inyong talian sa lupa ay yaong tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay yaong kakalagan sa langit.
Ginagamit po nila ang talatang ito, mga kapatid, para takutin yung kanilang mga miyembro. Ano po ba ang pagpapaliwanag nila sa talatang ito natin binasa? Ayun daw pong talian at yung kalagan na binabanggit dito ay patungkol sa pagtitiwalag. Na kapag nawala yung pangalan mo sa talaan nila dito, ay wala ka na rin sa talaan ng buhay sa langit. Kaya mga kapatid, ay talaga namang takot na takot. Kung maalala nga po natin, mga kapatid, kung nandun pa tayo sa pinanggalingan natin relihiyon, kapag halimbawa, mayroong isang kapatid na nagkasala, halos talagang ilihim. Yung iba nga po, lumilipat pa ng lokal para lang talaga maitago at para hindi mawala sa talaan. Isipin niyo yun, mga kapatid. Parang sinasabi nila na sinasabi sa kanila ng Diyos, o anak, okay lang na magkasala ka, huwag ka lang mawawala sa talaan. Isipin niyo yung mga kapatid, nawala na yung takot nila sa Diyos. Ang takot na lamang nila ay sa talaan. Ganyan ang nagiging epekto ng mga panlilinlang na ginagawa nila sa kanilang mga kaanib. Pero ano po ba ang totoong kahulugan, mga kapatid, nitong Mateo 18:18? Pakinggan po natin itong isa namang salin ng Biblia sa NLV, salin sa Tagalog po. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ang mga ipagbabawal na sa langit, at ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay ang mga pahihintulutan na sa langit. Malinaw na malinaw, mga kapatid. Walang kinalaman sa talatang ito ang talaan ng buhay sa langit, kundi ito po ipatungkol lamang sa pagbabawal at pagpapahintulot sa mga bagay dito sa lupa. Sa ibang salita, ito po yung mga hakbang na dapat po gawin para masolusyonan yung hidwaan sa pagitan po ng mga magkakapatid. Kung halimbawa, meron tayong naayos na hidwaan, dapat yung mga hakbang na ating gagawin ay nakabatay sa kung ano na yung ipinagbabawal at ipinahihintulot ng ating Panginoong Diyos. Kaya ano po ang dapat nating gawin ngayon, mga kapatid? Kapag binabato tayo ng mga talata ng mga tagapangaral, dapat inaalam po natin ang konteksto ng talata. Hindi po tayo tanggap lamang ng tanggap. Basahin natin yung unahan, yung hulihan, para malaman natin kung anong totoo. Kaya nga, tayo ay tinuturuan, mga kapatid, dito sa assembly. Maging bihasa tayo sa pagbabasa ng Biblia. Sapagkat yan ang kailangan natin sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Di lang tayo basta makikinig, di lang tayo basta tatanggap ng mga talata. Di na tayo mga bata, mga kapatid. Kaya maging matalino po tayo. Isipin nyo, mga kapatid, napakalayo po nung pagpapaliwanag nila sa Mateo 18:18. Wala po kinalaman dyan. Hindi po ito pagtitiwalag, kundi ito ay pagsasaayos ng hidwaan sa mga kapatid. Kaya maging maingat tayo, mga mahal na kapatid, sa ganyan mga relihiyon na pilit binabaluktot ang katotohanan para lamang po tayo ay malinlang at para maisakatuparan ang kanilang mga pansariling mga hangarin. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom, mga mahal na kapatid. Sa unang bahagi po ng ating pag-aaral, nalaman natin na ang unang gumawa ng panlilinlang ay ang Diablo o si Satanas. Na ang unang dinaya niya ay ang mag-asawa sa halamanan ng Eden. At natutuhan din po natin na sa ating mga panahon, maraming mga bulaang Kristo ang darating, magpapanggap na sila ang Kristo o kaya kahalili ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Kaya po, dapat tayong maging matalino, mapanuri, upang huwag tayong madaya. Isa pong ginagamit din nila ay ito ngang Mateo 18:18, na sinasabi nila, yun daw pagtatali ay pagdadagdag
sa pangalan ng kaanib doon sa aklat ng buhay sa langit. Pagtatali. Ngunit, dito po sa New Life Version, mapapansin ninyo na yung pagtatali ay pagbabawal, yung ipinagbabawal. Kaya malayong malayo po ang ibig sabihin doon sa pagdadagdag sa aklat ng buhay sa langit. At yung pagkakalag, yun po naman ang pinahihintulutan na gawin. Kaya pagka ginawa mo yung pinahihintulutan, hindi ka nagkakasala. Pero sinasabi nila, yun daw ay ititiwalag magbuhat doon sa aklat ng buhay sa langit. So makikita ninyo na walang kinalaman talaga. Talagang mali ang pagtuturo nila sa Mateo 18:18. Kaya po pagka ang kanilang kaanib naniwala dito, ang mangyayari po, parang sakal na sila sa leeg ng kanilang mga pinuno ng relihiyon. Bakit po? Sapagkat kung hindi ka susunod, ititiwalag ka. Kaya ano po kadalasan ang susunod na sasabihin nila doon sa kanilang mga kaanib? Ano po ang talatang ginagamit nila upang ika nga ay mag-abuloy sila ng sagana? Ito po sagot sa ikalawang mga taga-Korinto 9:6-8. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Kaya ano po ang kadalasang ginagawa nila pagkatapos na makontrol na nila yung kanilang mga kaanib? Ito po, isusunod nila itong utos na ito. Yun din pong mga prosperity gospel preachers ay ito rin ang ginagamit. Ano po ang sinasabi nila sa kanilang mga kaanib? Aba, yung nagtatanim ng kokonti, kung aani ka kokonti, kaya ikaw, kung mag-aabuloy ka, dagdagan mo. At ibabalik naman sa iyo yan ng Panginoong Yahuwah Aba. Parang investment, sabi pa nila. Kaya yun po, mapapansin po ba ninyo na dito sa talatang ito, may binabanggit na payamanin ang mga naghahandog? Hindi po. Ang sinasabi dito, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Kaya po, bibigyan tayo ng sapat ng ating Yahuwah Aba at higit pa upang may magamit tayo sa paggawa ng mabuti, hindi upang payamanin tayo. Kaya ito pong talatang ito po yung ginagamit nating patnubay sa atin kung paano tayo maghahandog. Ang sabi sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, kusang nagbibigay ng may kagalakan. Kaya ito pong talatang ito, hindi po ang nagsasabi na yumaman yung mga naghahandog, maging ang mga pinuno ng relihiyon.
na makikinabang doon sa mga inihahandog ng kanilang mga kaanib. Kaya mali po kadalasan ang paggamit nito sapagkat ang layunin ay yumaman sila, yumaman yung mga pinuno ng relihiyon at maging yung kaanib. Ano po ba ang itinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa pagsisikap ng mga tao na magkamit ng kayamanan at mga ari-arian dito po sa buhay na ito? Ito po ang sagot sa unang mga taga-Korinto 15:19. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kaya kung ikaw nag-aabuloy ka dahil gusto mong yumaman, magkamit ng mga ari-arian, makabili ng gusto mong bilhin. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung ang pag-asa mo ay na kay Kristo dito lamang para lamang sa buhay na ito, ikaw na ang pinakakawawa sa lahat. Bakit po? Bakit magiging pinakakawawa sa lahat? Sapagkat hindi po itong lupang ito ang tunay na tahanan natin. May inilalaan sa atin na bagong langit at bagong lupa, ang ating Yahuwah Aba at ang ating Yahushua HaMashiach. Kaya sa ating paghandog sa Ama, hindi ang pag-unlad sa buhay na ito ang ating layunin. Ang layunin natin ay makapagpasalamat tayo, makalugod tayo sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach. Ngayon po, dumako naman tayo dun sa mga ipinagmamalaki ng mga pinuno ng mga relihiyon na nagsasabi na sila daw ay universal, kalat sa buong mundo. Ang iba naman nagsasabi, aba, marami kaming Guinness World Records na na-break. Yung po ba ay katunayan ng kaligtasan? Ano po ang sinasabi sa banal na kasulatan tungkol dito? Basahin po natin ang sagot sa Mateo 7:13-14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapamakan, at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Kaya mga mahal na kapatid, yung po bang mga pinuno ng relihiyon na sinasabi universal sila, nakalatag sa lahat ng bansa sa buong mundo, at nakabreak pa sila ng mga Guinness Records, yung po ba ay mapagbabatayan ng kaligtasan? Hindi po. Ang sabi sa atin ng ating Panginoong Yahushua mismo, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Kaya konti lang po ang maliligtas, sapagkat ang maraming tao papasok doon po sa maluwag na pintuan na patungo sa kapahamakan. Sa banal na kasulatan po, mga mahal na kapatid, ano po ang historical pattern ng bilang ng mga taong inililigtas sa kaparusahan ng ating Yahuwah Aba?
kamukha po doon sa malaking baha, doon sa Bahang Gunaw. Ilan po ang naligtas? 8. Si Noe, ang kanyang asawa at ang kanyang 3 anak na lalaki at ang kanilang mga asawa. 8 lamang. Alam nyo ba mga mahal na kapatid kung gaano katagal ginawa ni Noe at ng kanyang mga anak yung daong? Halos 100 taon. Sa 100 taon na yon, nabanggit niya siguro doon sa mga tao na nakapaligid sa kanya na gugunawin ng Diyos ang buong mundo. Nakinig po ba yung mga tao? Hindi po. Hindi po sila nakinig. Kaya ano nangyari sa kanila? Pinarusahan sila. Doon naman po sa Sodom at Gomorrah, ilan po ang nakaligtas? 3. 4 sana. Kaya lang yung asawa ni Lot, lumingon. Pinagbawalan siya ng anghel, huwag kayong lilingon. Lumingon siya at naging haliging asin. Kaya sa banal na kasulatan po, sa mga parusang ginagawad ng Diyos, kakaunti yung mga naliligtas na madalas na tinatawag na remnant sa banal na kasulatan o kakaunting labi. Kaya konti lang po ang maliligtas. Bakit po? Maraming mga tao ang hindi maliligtas at maaari takwil pa ng ating Panginoong Yahusya. Ito po ang sagot sa Mateo 7:21 hanggang 23. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon, ay maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon, ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Bakit po? Maraming mga tao ang itatakwil o hindi maliligtas. Marami po ang hindi maliligtas sapagkat hindi nila tinupad ang kalooban ng Diyos. Ano po ba ang kalooban ng Diyos? Na ang mga tao ay sumunod sa lahat ng kanyang mga utos. Alam natin yung mga utos, ano po ba yun? Yung pong 10 Commandments. Paano ko maliligtas? Yun nga ang religious group ninyo. Pinalitan ninyo yung 10 Commandments. May sarili na kayong 10 Commandments. Kayo naman, hindi nyo tinutupad yung Sabbath. Ang sabi nyo, obsolete na yan. Ano pa po? Mamuhay ng may kabanalan at may pagkamakadiyos. Paano kaya makakapamuhay ng may kabanalan? Samantalang naniniwala ka na yung religious leader ninyo kayang alisin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Kaya ang pinagtutuunan mo ng pansin ay mapanatili yung pangalan mo. Hindi yung sundin ang kalooban ng ating Yahuwah Aba. Mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay ng pagkamakadiyos. Sapagkat ang panlilang sa inyo ay
garantisado. May garantiya na maliligtas ka. Basta nakikita mo pa yung pangalan mo sa talaan, ligtas ka pa kahit na gumagawa ka na ng masama. Alam nyo, talagang narinig ko yan. Doon sa ilang mga kapatid, nung nandun pa tayo doon sa institusyon, ang sabi, hanggat nandyan ang pangalan mo, kahit gumagawa ka pa ng masama, nandun pa rin ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. May katotohanan po kaya yan? Ano pa ang gusto ng Diyos? Sumamba tayo palagi ng buong ningas. At panatilihin ang matibay na kaugnayan o covenant relationship natin sa ating Yahuwah Aba at Yahushua HaMashiach. Kaya hindi po mahalaga, alam natin, yan ang pinag-aaralan natin, hindi mahalaga yung membership. Hindi mahalaga yung membership, manatili yung pangalan doon sa talaan. Hindi po. Ang mahalaga, may kaugnayan tayo sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach. Kung nananalangin ka, nararamdaman mo pa ba na sinasagot ka ng ating Yahushua HaMashiach at ng ating Yahuwah Aba? Baka hindi na, sapagkat hindi ka namumuhay ng matuwid. Kaya pansinin po natin na ang mga taong itinakwil ng Panginoong Yahushua ay relihiyosong mga tao. Bakit po? Tumatawag sila sa ating Panginoong Yahushua. Panginoon, Panginoon. Ano pa ang ginawa nila? Nagpropesiya sila sa kanyang pangalan. Nagpalayas ng mga demonyo. Gumawa ng mga gawang makapangyarihan o mga himala. Ginamit nila ang pangalan ng Panginoong Yahushua. Karamihan po sa kanila ay yung mga dadaya ng mga huwad na Kristo at ng mga bulaang propeta. Kaya ano po ang ihahayag sa kanila ng Panginoong Yahushua? Hindi ko kayo kilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan. Kaya mag-ingat po tayo, mga mahal na kapatid, na hindi tayo madaya. Ano po ang dapat nating gawin upang hindi tayo malinlang ng mga huwad na Kristo at mga bulang propeta na pinangungunahan ni Satanas? Ito po sagot sa unang Tesalonica 5:21. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Panghawakan nyo ang mabuti. Ano po ang dapat nating gawin upang hindi tayo madaya, hindi tayo malinlang ng mga huwad na Kristo, mga huwad na tagapangaral na pinangungunahan ni Satanas? Kailangan po magsuri tayo. Sino man po ang magsalita sa inyo ng sinasabi niyang banal na kalooban ng Diyos, huwag kayong basta-basta maniniwala kahit na sa amin. Yung binabanggit namin, italanin nyo, pagdating ninyo sa bahay, repasuhin ninyo, basahin ninyo yung sarili ninyong Biblia at pag-aralan ninyo. Ito nga ba? Ito ba yung itinuro nung nagsalita kanina sa pagsamba? Tama kaya ito? Kaya susuriin natin. Hindi kamukha doon sa ibang relihiyon, pinagbabawal, huwag kayong magbabasa ng Biblia. Pero sa atin, sa Assembly of Yahushua, ano po ang itinuturo sa atin? Basahin natin at pag-aralan ang banal na kasulatan para hindi tayo madaya ninuman. Huwag tayong magtitiwala kahit na kanino. Ang pagtiwalaan natin ay ang ating Yahuwah Aba
at ang ating Panginoong Yahusya na ang kanilang kalooban nakasulat sa banal na kasulatan. Ano po ang dapat nating gawin upang pagtagumpayan natin ang mga panlilinlang, mga silo at patibong ni Satanas at ang kanyang makasabwat? Huling talata po na babasahin namin, Pahayag 2 at 10. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pang-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Ano po ang dapat nating gawin upang pagtagumpayan natin ang mga panlilinlang, silo at patibong ni Satanas at ang kanyang makasabwat? Kailangan po maging tapat tayo sa ating Haring Yahusya at sa ating Yahuwah Aba. Ito pong binasa naming ito ay ang pahayag ng ating Haring Yahusya sa assembly ng Smyrna, na ito po, itong pahayag o mensaheng ito ay angkop din sa assembly of Yahusya sa kasalukuyan. Yung pong assembly ng Smyrna nung panahon na yon, nang ibigay itong mensaheng ito, ay dumaranas ng matinding pag-uusig. Karamihan po ng mga kaanib dito mahihirap. Mahihirap, ngunit ang sabi ng Panginoong Yahusya, mayaman sila. Bakit po? Sila'y tapat, nagtatapat, tumutupad ng tungkulin kahit pinag-uusig. Kaya dapat po maging katulad natin ang mga kaanib ng Smyrna. Daranas sila, ang sabi ng Panginoong Yahusya, ng mga pag-uusig, mga kahirapan sa kamay ni Satanas at ng kanyang makasabwat. Kaya tayo po, ganyan din ang pagdaraanan natin. Kaya nga po, ang sabi ng Panginoong Yahusya, kukunti lang ang makakasumpong doon sa pintuang makipot, sapagkat mahirap po, maraming mga hadlang. Papunta ka na sa kaligtasan, ngunit maraming hahadlang sa iyo. Maraming mga pag-usig na daranasin tayo. Hindi po kagaya ng ibang mga mangangaral. Oh, umanib kayo dito sa amin. Garantisado ang inyong kaligtasan. Umanib kayo sa amin. Ang inyong buhay magiging magaan. Huwag po tayong maniniwala dun sa mga panlilinlang at pandaraya ni Satanas at ng kanyang mga tagapangaral. Magtiwala tayo sa ating Panginoong Yahusya. Ano po ang kanyang pangako sa atin? Ang sabi niya, ang manatili hanggang kamatayan. Manatiling tapat hanggang kamatayan. Gagantimpalaan niya ng buhay na walang hanggan. Hindi ba't yan po ang nais nating makamtan, mga mahal na kapatid? Ang makita natin ang ating Panginoong Yahusya. Opo, maaring nagdanas na tayo ng maraming kahirapan, ngunit may pangako siya sa atin. At ito rin ang nais nating maibahagi sa mga mahal na natin sa buhay. Alam ninyo, kaya
binilangkas namin itong leksyon na ito upang sana'y makarating ito doon sa mga mahal natin sa buhay na nasa kalagayang nadaya upang mabuksan ang kanilang mga mata't isipan upang makasama natin sa assembly na ang sinusunod lamang natin ay ang ating Panginoong Yahushua sapagkat siya lamang ang daan patungo sa ating Ama. Kaya magtapat po tayo hanggang wakas. Tulungan nawa tayo ng ating Yahuwah Aba at ng ating Yahushua HaMashiach. Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. O dakilang Panginoong Yahuwah Aba, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat po. O dakila naming Aba, sapagkat sa mga sandaling ito'y pinagpala mo ang bawat isa sa amin. Nais mo po na kami ay maligtas. Huwag kaming madaya ng mga panlilinlang ni Satanas at ng kanyang mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo. Maraming salamat, o dakila naming Aba, sapagkat natutuhan namin ang iyong banal na katotohanan. O dakila naming Diyos, susunod kami sa iyo. Susunod kami sa iyong bugtong na anak. Samahan mo po kami araw-araw, o aming Ama. Wala kaming kaya sa ganang sa aming mga sarili. Alam naming daraan kami sa maraming mga pagsubok. Kaya o dakila naming alahim, kung may mga anak ka na sa kasalukuyan ay nagdaranas ng matitinding kahirapan, ang mga naghihikaho sa buhay, o dakila namin Diyos, ang dalangin namin, ibuhos mo ang iyong mga biyaya. Bigyan mo kami ng sapat, o dakila naming Aba. At kung dadagdagan mo pa, gagamitin namin ito upang gumawa kami ng mabuti. Magkawang gawa kami sa maraming mga tao upang maaakay namin sila sa pagbabalik loob sa iyo upang sambahin, dakilain ang iyong banal na pangalan. Pagalingin mo po ang may mga karamdaman. Ikaw po ang aming Yahuwah Ropeka, ang aming dakilang manggagamot. Opo, nadama na namin ang iyong pagpapagaling, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Pinagaling mo ang marami sa mabibigat na karamdaman. O dakila naming Diyos, pagalingin mo at patibayin ang iyong mga lingkod. Basbasan mo ang mga magulang. Basbasan mo rin ang mga anak. Itulot mong makilala kanila. Magtiwala sila sa iyo, o dakila naming Aba, upang kami pong lahat na tinawag mo sa assembly, makatapos kami ng aming mga takbuhin. O dakilang Panginoong Yahushua, ikaw po ang hindi magmamaliw na pag-ibig sa amin ng ating Ama. Ikaw ang aming hari at ang aming tagapagligtas. Opo, dakilang Panginoon, ikaw din ang aming punong pastol. Nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. O dakilang Panginoong Yahushua, nagdanas ka ng matinding hirap. Ikaw ang nagpasan ng aming mga kasalanan. Bagamat hindi po kami karapat-dapat, ikaw ang nagbayad sa pamamagitan ng iyong dugong dumanak sa bundok ng Kalbaryo.
O dakilang Panginoong Yahusya, hindi ka namin ipagpapalit kanino man, sapagkat ikaw po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan mo. Kaya naririto na po kami. Handa kaming sumunod sa iyo. Ipapako namin ang aming mga mata upang abangan namin ang iyong pagbabalik. At sana po, o aming Panginoong Yahusya, kami na tinawag mo sa assembly. At sana isama mo na rin ang mga mahal namin sa buhay na sa kanila'y ipinararating namin itong mga aral at tagubilin mo at ng ating Ama. Sana po'y mabuksan ang kanilang mata't isipan upang makasama din namin sila sa araw na bababa ka na mula sa langit sa pagtunog ng huling pakaka na sa isang kisang patay babaguhin mong aming mga katawan. Sana'y isama mo kaming lahat upang masalubong ka namin sa alapaap upang makasama mo habang buhay. O dakilang Panginoong Yahuwah Aba, sumasampalataya po kami. O dakila naming alahim, pinatawad mo na kami sa aming makasalanan. Binasbasan mo pong lahat ang iyong mga anak. Inihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua Mashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Tingin mo ay asyaran, si Yahuwah ay ang alahin, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa, at lakas mo siyang mapapamahalin. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach at ang laging paggabay ng Ruach Kodash, sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Beloved brethren, just a few announcements. First of all, we will have our Bible summary discussion open forum. This will take place February the 3rd, 2024. This is only through Zoom. Dahil ito po ay question and answer at interactive, kaya lahat po ng magpa-participate ay pwede po kayo magtanong on the spot para po tayo nag-uusap. Kaya magagawa lang natin ito sa pamamagitan ng Zoom. Kaya ito ay para po sa ating ginagawang Bible reading kasi meron tayong goal na by the end of the year, we would have completed reading the entire Holy Bible. Kaya dito po sa gagawin nating Bible summary discussion, pag-uusapan natin tungkol sa Book of Genesis at Book of Job. Kasi by this time, we should have already finished the Book of Genesis and the Book of Job. Kaya pag-uusapan natin yung nilalaman ng Book of Genesis and Book of Job. Meron po tayong Children's Ministry, February 9 at February 10. Ito po ay para sa ating mga kabataan. At meron din po tayong in-person worship service at Bible-based Wellbeing Seminar. Ito po ay in-person dun po sa Edgewood, Washington. February 17, 2024, araw po ng Sabado. Dalawa po ang ating event, pagsamba, tsaka yung seminar. Tapos, meron po tayong youth seminar and meet and greet. Ang magiging paksa po natin ay tungkol po sa kung sino ang magiging kasama ko sa buhay. Ang pamagat po how can I find the one who is for me? Diba? Yung kumbaga tinatawag natin mga soulmate. Ito po ay para sa mga kadiwa. Kadiwa. Sa mga hindi pa, sa mga wala pang asawa ng mga kapatid natin. Kasi maraming nagtatanong, dyan, paano po, kung gusto ko na po mag-asawa, kaya lang, ibig sabihin ba, dapat sa assembly kukuha ko ng asawa? Yung mga ganong tanong pag-uusapan natin
at ukol din po sa kung ano yung dapat natin hanapin sa isang magiging partner natin dito sa ating buhay. Ito pag-uusapan natin sapagkat ito ay talagang mahalaga. Ito ay para sa February 24, 2024, 4 p.m. Pacific Standard Time. At bilang panghuli, meron po tayong isasagawang BQA Tagalog bukas, araw po ng Sabado, 10 p.m. Pacific Standard Time. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba, Yahushua HaMashiach, bless all of us.